ito, napaka-importante sa akin ngayon. Seafarers na missing. Anong pinaka-update po doon? Yung Secretary Kakdak. Ilan ba yung seafarers na missing? Sa ngayon po, meron tayong yung case ni Seafarer Bobiles. Ah, ang update po dito ay tayo hanggang ngayon ay nag-aantabay pa rin ng ulat ng Flag State Authority, in this case which is Panama. Hindi pa rin tayo kontento sa mga sagot na katulad ng siya'y nawala na lamang at wala nang iba pang kwento kundi basta nawala lang siya. At we do not accept that, of course, and we join the family and commiserate with the family sa katayuan nila ngayon. In the meantime, Mr. Chair, we have received 11 of the seafarers who have come home at pina-appear na ho natin sa sa DMW para makausap natin sila, malaman kung ano ang version nila ng mga pangyayari, and right now we are processing yung kanilang mga statements. 21 sila o 20 no, kasi yung isa hindi Pinoy, di ba? 20. So inaantabayanan pa natin yung siyam na makauwi. Ito po, Tama na, sir. So, 20 sila na declared missing and then all of a sudden, biglang lumutang. hindi po. 20 po yung 21 yung crew, Filipino captain with one Korean national, but 20 Filipino crew. Yung 11 po ay nakarating na at nakausap na po natin sa DMW para kunin ang statements nila. Iniintay na lang yung Statement remaining na for about what? tungkol po sa pangyayari. So nawawalang Doon po sa seafarer. pagkawala ni Seafarer Bobiles. Okay. Si Bobiles lang po ang nawala, Mr. Okay, Chair. so right now I have the list of seafarers na nawawala. Ralph Anthony Bobiles, Vessel MB Prestige, Agency Parola Mining, Maritime Agency Corporation, date missing December 5. Okay. Next is Jimbo Kadungog, Vessel MB Danae, missing August 30, 2024. The ship flagged the incident with Uruguay Navy. Then number 3, name Vincent Santiago, Agency Crystal Shipping Incorporated, date missing June 16, 2023. Last location, Norway. And the last is Jeric Buela Bueno, vessel MSC Cruise, date missing January 22, 2025. Location, Brazil. What happened to these? Anong status na po dito sa apat? Mr. Chair, si Seafarer Bueno po ay nawala noong February 22. January, February. Jeric Bueno. Jeric Bueno. February. February po sa aming report. February 22. At ongoing po ang aming pakikipag-investigasyon at our level in terms of engaging the manning agency and the ship owner. We are in touch with the family. At again, similar to the Bobiles case, we wish to get to the bottom of this. Mr. Chair, ang latest sa Bueno case ay nahanap po yung labi ni Seafarer Bueno. Okay. And right now we are demanding an autopsy of the remains. So Nahanap po siya afloat. So when was the body recovered? So, After 5 days. when was this? February 27, 2025. February 27. Okay. Opo. Ano pong result ng autopsy? Wala pa, Mr. Chair. So this is still under going Okay. po. Okay. But we are in touch with the ship owner, the seafarers, and the authorities on the ground. Si Seafarer Kadungog po is a case ng reported missing on August 31st, 2024. August 30 or August 31st? 31st po, Mr. Chair, sa aking ulat. Sa ulat na natanggap ko. And then we are engaged with the family as well and with the LMA, with the licensed manning agency. And that we are also engaged in terms of demanding a report
from the flag state and from the ship owner in this regard. At we are also in touch with the family and have provided assistance to the family, Mr. Chair. Okay, how about the other one? Yung case po ni Mr. San Diego, um, si Mr. San Diego naman po June 2023 and was reported missing. At ito naman po, same, similar to the Kadungog case, we are also engaged with the License Manning Agency and the Seafarer. Yun pong wala pa rin hong adequate sagot from the Norwegian authorities as to the investigation of San Diego's disappearance, and we will still continue to demand in partnership with our embassy in Oslo yung investigatory report from the Norwegian authorities. O yung kay Jimbo Katungog. San Diego po, Mr. Okay. Chair. Sa Kadungog, so, kadungog po yung kanina. okay, tapos na. So under investigation pa rin yan. Opo. Ito kay San Diego, under investigation din. Opo. Okay. How about Bubiles? Bobiles, yun po yung una, Mr. Chair. At again, we are still waiting for the investigation results of the Panamanian authorities. We already have the captain's report, which was belatedly submitted to Ano us. po sabi ng Captain Sir? Yun po, same story, Mr. Chair, that he just disappeared with no indication of foul play, with no adequate explanation kung anong nangyari. Basta't nawala na lang siya with a suggestion na upon his own doing yung kanyang pagkawala, but we are not accepting this at this stage, Mr. Chair. And as I mentioned, may 11 na pong nakauwi siyang mga kasama na kinuha na natin ng testimonya. Mr. Chair, I might care to add na itong prosesong ginawa natin na hiningi natin yung testimonya ng mga kasama is in line with the amendment, in line with the Magna Carta, kung saan isinama niyo po yung detalye na kapag may missing seafarer, the family has the right to know and the DMW the right to investigate. So yan po ang sinasagawa natin ngayon. I'll tell you what, sir. And I would like to attend this kung kailan yung susunod na SOLAS, International Convention on the Safety of Life at Sea. Bakit natin hindi i-request dapat yung mga barko ay ma-require na magkaroon ng CCTV? Mr. Chair, we are braced to issue an elaborate set of rules. Dahil nga po tayo sa Magna Carta at may IRR, and from the IRR, the DMW will issue a more focused set of rules, particularly on Section 10 ng Magna Carta on disappearance of seafarers. So, isasama natin yung requirement na yun, Mr. Chair. Yes, pero ang gusto ko, through the SOLAS Convention, i-require lahat ng barko sa buong mundo na merong mga may mga seafarers. Lagyan natin ng CCTV. Kasi kung meron, di at least itong tatlong insidente nga, no, 4, malalaman natin kung may nagtulak ba o lumundag ng sarili lang. Diba? Yes, kaisa po. Napaiksi yung proseso. Yes, kaisa po namin kayo doon, Mr. Chair. Lalo na dito halimbawa sa sitwasyon ni Seafarer Bubiles kung saan ang kwento ay lumabas daw siya sa kanyang portal doon sa kanyang silid. Pero nagtataka kami kung ganon, bakit they needed to tear down the door. Kasi bukas nga daw yung bintana. But yes, simple CCTV doon nakatutok doon sa bintana would have resolved the matter, Mr. Chair. So we are one with you in kung lang sa bintana doon sa mga parte na pwedeng lundagan. Diba? Yung dadaanan ng mga tao, 2, 3 CCTV sa bawat mga lugar na pwedeng talunan o pwedeng ikahulog ng sino man. Tama po kayo, Mr. Chair, sa mga railings, and then of course yun nga ho, sa mga portals out of the cabins. Kasi kung allegation that they took their own lives, etc., at nag-lock ng kabina, yun ang pwedeng exit point. So dapat meron din nakatutok doon na CCTV.
So yes, Sa mga railings, yes. yes, Pwede Mr. lumabas Chair, doon. we are one with you. We have long advocated for this matter. And as I said, we will include this in the rules with respect to the matter on disappearance of seafarers. Kailan bang susunod na SOLAS convention na mangyari? Maybe we can attend. I will attend and then i-request natin na lahat ng barko i-require na magkaroon ng CCTV. Sa ngayon kasi hindi required eh. May mga barko na wala mga CCTV. Of course, para yung mga cruise ship, pero yung mga cargo vessels, hindi sila required. Yes po, sa larangan ng DMW, I believe it's another government agency who handles the SOLAS representation. It might be DOTR. Pero sa DMW, Mr. Chair, ang amin ay together with the DOLE and the DFA is the Maritime Labor Convention. At nandun din nga po yung susog patungkol sa abandonment of seafarers na nasa Magna Carta rin. So we could gladly provide information, Mr. Chair, as to the next meetings of the Maritime Labor Convention, Special Tripartite Committee in Geneva. Okay, so mag-attend tayo niyan, sasama ako. Kasi ilan na apat na. Apat. And through the years, hindi lang siguro apat. Diba? Ito yung mga bago lang. Yes, meron na rin po yan nung panahon ko sa OWA. Nangyari na rin po may mga nawala mula Para malaman natin kung ano talaga nangyari. Diba? Now, nandito ba yung Marina? We have Marina here. Good morning po, Mr. Chair. Marina, since local to, I would like you to oblige to make sure na lahat ng mga barko natin dito, yung local, na magkaroon ng CCTV. I want it done. Yes po, Mr. Chair. And when will it be done? Kailan mo gagawin yon? Seryoso ako kasi recently, ito na ba yun? Sinabi ba? January 29, buti na lang may witness. Si Jean Boy Malipuanan, lumundag. So kung wala, buti na lang at merong eyewitness. Kung walang eyewitness doon, lilitaw na baka may nagtulak sa kanya. Una pahaba yung proseso, mag-imbestiga yung Coast Guard, Navy, so maraming mga resources magagamit kasi mag-search and rescue operation. Dapat search and recovery na lang. Diba? So lahat ng barko, yung barko ng pag-aaral natin, kasi yung sa international, di natin kaya yon. May sarili silang batas doon. I-require mo lahat ng barko na maglagay ng CCTV. Doon sa mga railings, sa mga portals, sa mga bintana, mga gate na pwedeng talunan, whatever. Nang sa gayon, paano kung may nangyari, pasahero man o tripulante, malalaman natin kung ano talaga itong nangyari. Can you do that? Yes, Mr. Chair, we will raise it to the management po for proper issuance of possible MC to require po CCTVs po sa mga vessels natin. Kasi cover yun sa Magna Carta, at least itong Magna Carta for seafarers, at least itong mga domestic, kaya natin yun, di ba? Control natin yun, Secretary Hans. Pero yung mga international flagship from different countries, hindi natin sila pwedeng diktahan. Kaya dadaan tayo sa Maritime Convention, sa SOLAS. Okay. May mga complainant tayo ngayon. May nakita ko kanina, sino umpisa natin. Ladies first, kayo po complainant. Ako, sir, Si Miss Sinaida Alif. Assalamualaikum po, madam. wale, kumusta lang po, sir? Good morning po. Okay, good morning. Sige po, may reklamo po kayo, ma'am. Ako po ay nagpapasalamat lang po, sir, dito. Kaano po ng labi ni Marsa sa ngayon po. Salamat po sa tulong nyo at saka sa DMW sa mabilis na pag-aksyon at natutukan yung labi. Sa ngayon po, arrival to Zamboanga na po yung labi. Okay. Maraming salamat, Sir Rapi Tolpo and Sir Han Cagdax and Sir Arnel Ignacio sa pagtutok nyo po ng remains ni Marsa Sahibal. Sa daman po yun. Salamat po, maraming salamat.
Thank you po, ma'am. At sa muli kami po nagkiramay. Okay, ang sunod naman is si Mr. Eli Bungalon Popiles Jr., Barangay Chairman ng San Roque, Albay. Kayo, sir, may kayo gusto sabihin, sir? Thank you so much, Mr. Chair. Meron pa akong ginawang opening statement, if I may. Go ahead po, sir. Good morning, Honorable Chairperson and esteemed members of the Committee on the Migrant Worker. Ako po si Elias Bobelis Jr. mula sa probinsya ng Albay, Bicol, at ama ni Ralph Anthony Bobiles, na isang seafarer na 3 buwanang nawawala. Una po sa lahat ay nais kong magpasalamat sa ating butihing Senador, Senator Raffy Tulfo, sa agaran at napakabilis na pagtugon sa aking panawagan na kami ay matulungan sa aming problema. Nais ko din pong magpasalamat sa oportunidad na maimbitahan ng komitibang ito para makabahagi ng mga impormasyon at personal na karanasan na maaaring makatulong sa pag-iimbestiga sa mga kasong kalintulad ng sa aking anak. It all started last December 6, 2024 nang makatanggap ng balita through phone call mula sa Parola Maritime Agency ang aking manugang na nawawala daw ang aking anak. Around 10 a.m., ito huling nakita ng isa sa kanyang kasamahan sa barko. According din sa statement of facts na aming nakuha at na-confirm ang kanyang pagkawala at around 5 p.m. Nang mag-conduct ng attendance checking, napakahirap po sa pakiramdam ng isang ama ang makatanggap ng isang balita na ang iyong anak ay nawawala sa gitna ng napakalawak na karagatan. At sa malayong lugar at nadagdagan pa ito ng kawalan namin ng ideya kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkawala. Dahil sa walang malinaw na investigation report na maibigay sa amin ang Parola Maritime Agency. Kung alam lang po ninyo ang hirap ng kalooban ng isang amang public servant na nakapagbigay tulong sa iba ngunit sa sarili kong anak ay walang magawa. Ang ngumiti, magpakita ng kakatagan at magpatuloy sa pang-araw-araw na gawain dahil kailangan. Sapagkat sa iyo umaasa ng lakas at pag-asa ang iyong pamilya at ang pamilya ng iyong anak na umasa na may bibigay ang hustisyang nararapat. Kaya lahat ng maaaring pwedeng gawin at lapitan para malaman namin ang totoong nangyari sa aking anak ay ginagawa ko para mabigyang kasagutan ang mga katanungan sa aming kaisipan. Nais po namin sa pamagitan ng imbestigasyon ng committee na ito ay makakuha kami ng mga sumusunod na impormasyon at dokumento na maaring makapagbigay linaw sa pagkawala ng aking anak. Number 1, kopya ng CCTV ng barko sa araw na sinasabing nawawala ang aking anak. Number 2, audio data recording ng barko. Number 3, kopya ng submitted report ng kapitan ng barko sa mga autoridad na nakasaad na may nawawala na crew sa barko sa bawat port. Number 4, kopya ng search and rescue team na magpapatunay na talagang may naganap na 72 hours search and rescue operation ang mga autoridad ayon sa kanilang sinabi sa amin. Number 5, kopya ng result ng investigasyon ng mga autoridad sa Baltimore Port at Brunswick Port ayon sa mga ipinangako sa amin ng mga opisyal ng Parola Maritime Agency na magkakaroon ng investigasyon ang mga autoridad pagdating sa mga nasabing port. Number 6, Port Agent Report, U.S. Custom and Border Protection. Nais din namin sa mamagitan ng paglalahad namin na ito ay mabigyang atensyon ng mga kinaukulan ang pagdaragdag ng mga safety measures na kailangan ipatupad ng mga may-ari ng barko at maging batayan din ng mga manning agency bago magpadala ng ating mga seafarers para masiguro ang safety ng ating mga seafarer habang nagtatrabaho sa barko. Dahil hindi biro ang kanilang mga trabaho at napakalaki ng mga karagatan at malaking hamon ito. At kung sakali may mga ganitong pangyayari, hindi katulad ng mga nawawala by land. Sa pamamagitan din ng pagdaragdag ng mga security and safety measures, ay madali ang magiging investigasyon at agaran ang magiging aksyon. Kami din ay tumitindig dito hindi lamang para sa amin, bagkos maging representative din ng iba pang kapamilya ng mga seafarers na nawawala.
Pero walang malinaw na investigation report na inibigay ang manning agency na kahit papaano ay makakabawas ng aming mga nararamdaman na dalamhati at anxiety. Kung ano nga ba ang nangyari sa aming mga kapamilya. Kung sana ay mayroon nakapalibot na CCTV ang mga barko, ay madaling matukoy agad kung may mga ganitong pangyayari at kung may mga tracking device sana na nakakabit sa mga crew ng barko. Habang sila ay nakasampa sa barko ay isang malaking tulong sana para madali ang paghanap sa kanila. Magsilbing aral din sana itong pangyayaring ito sa mga kinaukulan na mas paigtingin at palawakin pa ang pag-implement ng mga policies and guidelines para masiguro ang kapakanan at seguridad ng ating mga seafarer. Dahil above all else, ang buhay po ng tao ang dapat prioridad ng may-ari ng barko at manning agency. Because without brave seafarers, hindi magiging matagumpay ang inyong mga negosyo, kaya marapat lamang na maibigay ang kinakailangang protection para sa kanila. Sa muli po, maraming salamat sa pribilehiyong ito na mapakinggan at makapagbigay ng impormasyon sa committee ito. At nais ko din pong gamitin ang pagkakataon na ito magpasalamat sa mga tao at ahensya ng gobyerno na tumutulong para mapabilis ang paglutas ng kaso sa pagkawala ng aking anak. Our very energetic DMW Secretary Hans Kakdak, DMW Regional Director Attorney Jenny Lasina and Anton Francis Bagay, OWA Administrator Sir Arnel Ignacio, at sa lahat ng staff ng ARTIA, lalong-lalo na sa at higit sa lahat kay Senator Raffy Tulfo. Naway po huwag kayong magsasawa sa investigasyon na ito, na kami ay inyong matulungan para sa agarang ikalulutas ni Ralph. Dahil ang mabigyan kami ng tama, malinaw at makatotohanang resulta ng investigasyon ang magiging daan para unti-unti naming matanggap kung ano man ang sinapit ng aking anak. Subalit patuloy pa din kaming umaasa na makabalik pa sa amin ang aking anak ng buhay. Diyos mabalos, magandang araw po sa lahat. Thank you, Barangay Chairman San Roque Albay. Eli Bongalon Bobiles Jr., sir. Paulit-ulit na banggit nga ni Chairman Bobiles yung CCTV. Yan, kung meron sana CCTV, malalaman natin kung ano talagang totoo nangyari. Napublish yung proseso. So, marami po siyang kahilingan, Secretary Kakdak. Ang pagkalista ko 5, pero baka meron pa akong na-skip doon. Naibigay ba natin sa kanila lahat ng information na they're requesting, because doon sa Magna Carta for Seafarer, meron tayo doon yung right to information for all the families of the seafarers. Secretary Kakba. Sa pagkakaalam ko, nabigay naman po, except ang hindi ko lang alam kung ganap yung sa aspeto ng CCTV. Alam ko may mga litrato o at some an audio recording given to the family. Ang tanong na lang po siguro kung sapat ito o ganap ito ang binigay na materials kay Chairman Eli. Pero meron po nabigay pati yung report nung kapitan. I hope you have received, as far as I know, you had received the captain's report, although sabi ko nga kanina, Chair, medyo we received it belatedly. But yes, we have furnished the requirements. It's just a question of whether sapat ba ho yun sa pananaw ng ating barangay chair, Mr. Chair. Rising mental disorder cases among Filipino seafarers between 2018 and 2022. 189 Filipino seafarers were diagnosed with mental disorders. The number of cases increased each year. So, sa mga barko ba, meron tayong mga clinic doon, may mga psychologists, psychiatrists na pwedeng lapitan ng mga seafarer, na pwede silang magtumulong doon habang sila nasa laot. Pwede bang makikita yung mga sign nila on a regular basis? Dapat kinakausap sila. Ginagawa po ba yan? In terms of yung sa on-board po, hindi ko po alam kung may nakatalagang psychologist doon on board kasi meron mga manning levels yan under international standards. Pero sa gana ng OWA, halimbawa, at ang Department of Migrant Workers, meron tayong mental health helplines. Siguro it's just a matter of disseminating the information kung paano mapaabot yung DMW and OWA
mental health helplines po. So meron po tayong mental health helplines sa Mr. Chair na pwedeng tawagan o sulatan. Pero doon po sa onboard, sa pagkakaalam ko po, walang required psychologist on board sa mga Pero, barko, Mr. pero Chair. doon sa Magna Carta for seafarer, meron yung access to mental services. So it's just a matter of maybe do we have to go to SOLAS again, Maritime Convention, para obligan itong mga may-ari ng barko na foreign vessels na maglagay ng psychologist o psychiatrist o kung tawagin shrink na para mag-intervene. Kasi I'll tell you, matagal sila sa barko, months ang pinag-usapan natin. And then bibira sila makatawag sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Kung makatawag mo sila, and then all of a sudden makarinig sila masamang balita, yung anak nila naging parawala na, o yung kanilang misis, o yung kanilang mahal sa buhay, may mga magagandang pangyari, and then plus yung weather condition, pag sama-samahin mo yan, nagkakaroon na ng problema sa mental Yes, situation niya. So dapat i-require natin na sa lahat ng barko, meron mga psychologist, psychiatrist na pwede ng takbuhan para magbigay sa kanilang konting guidance. Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, yung manning levels is based on an international shipping standard, seafaring standard. So halimbawa po, sa deck and engine na bahagi ng isang barko, may required bilang number of people sa deck and engine section. Required po yan, yung tinatawag na manning levels. It's also in the convention. At yan po ang ini-inspect ng mga port state inspectors all around the world. Whether kompleto yung manning levels as listed in the complement ng isang Ano yung morning levels na sinasabi niyo po? yung bilang po ng tao. Manning meaning yung kung ilang tao po. No, what number I of men meant- in on board. Ang ibig sabihin po na dapat meron pong isang clinic o facility doon sa barko na merong psychologist o psychiatrist. Mr. Chair, ang tinutumbo ko po ay wala po doon strictly sa manning level yung dapat na may presensya ng psychologist o somebody who has an expertise in mental health o mental wellness ng mga seafarers. So pwede po natin naman isangguni ito, although may provisions on occupational safety and health ang Maritime Labor Convention, pwede naman po tayong magmungkahi ng detalye na dapat merong mental health or mental wellness expert on board Yes. who can help or an advisor, a mental health advisor or an expert. Kumbaga kung may safety expert, meron ding mental health expert na may kasanayan. Parang shrink nga po on board na kung may problema, siya ang parang lalapitan Yes. ng mga tao. Or madidetect agad na Yes okay, po. itong isang seafarer medyo nagkakaproblema nito. Yes And then po. every now and then dapat ini-inform yung DMW tungkol sa status ng isang seafarer natin habang nasa laot siya. Especially pag nalaman natin na may problema na pala siyang dinadaing, may problema sa kanyang pamilya di sa Pilipinas, agad-agad tatawagan natin yung Yes. yung facility, Yes, health Mr. facility doon at sabihin natin pwede ba pakabantay-bantayan yung seafarer namin yan, may Yes. nagkakaproblema na. Yes, Mr. Chair. We could very well recommend that, Mr. Chair. Kasi sa ngayon po, external. So halimbawa nga po, the DMW and OWA mental health helplines are available. Meron ding NGO na tinatawag na Stella Maris. May sarili rin silang mental health helpline. So external. Pero tama po kayo, meron isa din na kumbaga parang eksperto doon, isang tao na malalapitan kapag merong mental health advice na kailangan yung hindi kailangan siya psychologist pero meron siyang training na pwedeng i-facilitate kung may problema at i-refer sa ibang helpline o sa labas ng barko, tawagan o video call o ano paman kung anong kakailangan. So we fully agree with you, Mr. Chair, and we could very well recommend this as well at the international level. But as it is, just to assure the committee, your office, Mr. Chair, na already at DMW at OWA, meron kaming mental health helplines na pwedeng further promote at malaman ng mga seafarers na kung saan pwede silang tumakbo at sumangguni, tumawag at mag-email para i-express yung ano man ang gusto nilang Yes, sabihin. 24/7. At dapat yung mga barkong yon, meron silang mga
maski na hindi reseta, in fact, meron yung over-the-counter na mga mabibili na para pang-clear lang ang tanggal yung anxiety, pampakalma, di ba? Yung mga taong ito, mga herbal nga lang, nakakatulong ngayon. So, do we have that? Mr. Chair, Supplement, kung tawagin. May mga food supplements na nakakatanggal ng meron anxiety. naman pong medical facilities on board that is also a requirement under the convention. Ang hindi ko lang po sigurado if it goes so far as to have these particular types of medicines on mental Dapat maglagay kayo. In fact, ang nag-recommend, baka sabihin, nagbibenta na ako rito ng mga food supplements. May mga food supplements na effective naman. May nakakausap ako mga tao na FDA approved. Pag ininom mo, kakalma ka, mababawasan yung anxiety mo. Dapat, pwede ipabaon yun sa mga spares natin. Kung halimbawa, wala sa mga clinic, ng mga barko ngayon, na international. So, ipabaon siguro sa mga seafarers. Ay, kung in that context po, Mr. Chair, pwede na at our Mga level. vitamins para i-require sa kanila. O, Pwede- pwede umakyat. Ito ha, magbaon ka muna itong Opo. food supplement. Para, wag kayo tumatawag kay Miss- ma'am. Am I funny? Mr. Chair, in that context, we can very well do that. DMW unilaterally can already dialogue with the licensed mining agencies and seek or require some form of medication na pwedeng ipabaon sa mga seafarers nila or group of seafarers bago pa man umalis. So we can do that Yung mga ourselves. antidepressant na over-the-counter Yeah. meron eh. Yes po. We can already do that on our own, Mr. Chair. Hindi kailangan ng international convention po doon. Kausapin ho namin yung Licensed Mining Agency Associations sa Maritime Industry Tripartite Council kung saan pwede po namin i-prescribe ito na make sure na may baong hindi lamang yung pang mental health but all other types of basic medicines, Basic lang. Mr. Chair. Opo. Yeah. Paracetamol and all other types of basic Meron kasi mga gamot na antidepressant pero off the counter na pamparelax o pagpagod ka, inumin mo para makatulog ka. Pwede yun na FDA. Yes, Mr. Chair. And of course, isa pa naisip ko, we could very well seek the advice of the DOH in a SecNed kung ano yung nararapat kasi some of them might be prescription-based. Pero kung hindi prescription-based, we can very well require that sa mga licensed mining agencies.